kong mga kapatid, nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing, nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig sa kanya ng wagas. Ganito natin nalalamang tayo'y nasa kanya. Ang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pagkapamuhay ni Hesukristo. Mga minamahal, hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, kundi ang dating utos na nasa inyo na sa simula pa. Ito'y ang salitang narinig na ninyo, gayunman, maituturing na isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo. Bago, sapagkat napapawi na ang kadiliman at lumiliwanag na ang tunay na ilaw. Ang katotohanan nito'y nasaksihan sa buhay ni Kristo at nakikita rin sa atin. Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag, ngunit napopoot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag at walang panganib na babulid siya sa kasalanan. Ngunit ang napopoot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi nalalaman ang kanyang patutunguhan, sapagkat binulag siya ng kadiliman. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Awitan ang Panginoon, ngalan niya'y sakdalrikit. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay ilathala, kahit sa ay ipahayag na ang puon ay dakila. Sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Panginoon ang may likha ng buong sangkalangitan, naliligid siyang lagi ng dangal at kabanalan. Ang lubos niyang kagandahan ay sa templo mamamasdan. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, ang mga magulang ni Jesus ay pumunta sa Jerusalem. Dala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon, at naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon, mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan, siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin, ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hentil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel." Namangha ang ama't ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan, ang puso mo'y para na ring tinarakan ng isang balaraw." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kaparokya! Merry Christmas po sa ating lahat. Tara magnilay tayo sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Kasama niyo po ko, Father Kevin Crisostomo.
Sa amin pong parokya, Santo Cristo Parish, nung unang panahon, no, meron po aming parish priest, si Father Mads. Shoutout sa iyo, Father Mads Arroyo. Tinuturo niya sa amin noon na kapag birthday mo, meron ka dapat ino-offer sa church. No? Sabi niya, kunwari, 16th birthday mo. Ano yung 16 na bagay na may offer mo sa Panginoon? At ang biruan noon, pwedeng 16 na 5 pisong coin. Ngayon, 20 pesos na yung coin, di ba? 20 pesos na 16 pieces. Something 16 that you will offer to the Lord to correspond to every good year that you have experienced in your life. Tumatak sa akin ito. Sabi ko, oo nga, sa bawat taon, magandang may ino-offer tayo sa Panginoon. At mga kapatid, dito po ang ating context na ating gospel reading today. Narinig natin to tuwing February 2, yung Feast of the Presentation of the Lord. At dahil Kapaskuhan po, kasama po ito sa tinatawag nating Christmas Octave, kasama sa kwento ng kapanganakan at paglago ni Jesus, itong episode na ito. Kaya magandang usisain natin, Presentation of the Lord. Paano ba natin ito ma-apply sa ating buhay? 3 letter O, madaling tandaan. Unang letter O is offering. Tingnan natin yung context. Sa mga Hudyo, sa kanilang customs and traditions, ang mga magulang kailangan nilang i-buy back yung anak. At usually may binabayad sila. 5 shekels, sacrifice of lamb for the rich, a pair of turtle doves for the poor. Ito po yung nagsisignify ng first fruits ng family na ino-offer. Lalo na po kapag first born son, male ang pinanganak. Dahil napakahalaga po na ito pong batang ito ay nanggaling sa Panginoon. At ito ngayon ay binibigay sa kanila bilang biyaya. Mga kapatid, si Jesus po ay firstborn son. At kung tutusin, as the Son of God, hindi niya po kailangan ma-buyback. Kung tutusin, para nga siya sa lahat. Pero sumunod ang pamilya, si Jose at si Maria, sa kautusan na ito. Ito ay paalala sa atin, mga kapatid, sapagkat ang buhay ni Jesus ay isang offering. Hindi lang siya pinag-o-offeran. Yung buhay niya mismo yung offering at ibibigay sa atin. At alam naman natin ang ending sa krus. Ang kanyang pagbibigay ng buhay, ang kanyang offering para sa kaligtasan ng lahat. Anong challenge sa atin? Let our lives be an offering to God and to one another. Huwag sanang masayang ang buhay natin na parang tanggap lang tayo ng tanggap. Matuto din tayong magbahagi. Sana maging offering ang buhay natin sa pamilya, sa mga mahal sa buhay, sa simbahan, sa mga gawain natin araw-araw. Huwag ka lang tanggap ng tanggap, matuto ka rin mag-offer. Offering. Pangalawang letter O, opening. Paniniwala po na itong presentation of the child Jesus ay hindi lang basta presentation of the Lord, yung buying back. Kundi ito rin daw po yung sasabing 8 days after ng mga anak na isang babae, kailangan niyang ma-purify. Kailangan niyang mailinis. Kung tutusin, si Mary, exempted po ito sa cleansing o sa cleaning ritual. Kasi she was conceived, immaculate conception nga, di ba? Malinis ang kalooban nung siya'y pinanganak para maging malinis din. Siyang lalagyan ng anak ng Diyos. Pero nakita natin, mga kapatid, ang kahalagahan ng kalinisan. At ito'y paalala din po sa atin, kalinisan ng puso, kalinisan ng kalooban. Nais ba nating maging malinis? Lagi natin narinig to. Ayaw natin na maduming bahay, maduming damit, maduming pagkain. Ayawan din natin sana ang maduming kalooban. At sana po, ngayong Kapaskuhan, kalinisan ang pinamagandang regalo na ating tatanggapin. Let us desire to be cleansed. Let us desire to be purified. Opening, maging bukas. Huwag lang sanang sarado. Kapag sarado, hindi ba namamaho? Pero pag binubuksan, may paglilinis na nagaganap. Maging bukas sa biyaya ng paglilinis, opening. Third and last letter O, outpouring. Sa dulo ng ating ebanghelyo, narinig natin yung propesiya ni Simeon
na anong mangyayari sa anak na ito. Sa kanya nakasalalay ang kaligtasan at kapahamakan ng bayan ng Israel. At oo nga, si Jesus ay dumating sa mundo upang magbigay, ibuhos ang kanyang sarili para sa kaligtasan nating lahat. Si Jesus ay taong hindi matipid, lalo na sa pagbibigay. Magandang para din sa atin to, huwag po tayong matipid sa pagbibigay sa Panginoon. Huwag din tayong matipid sa pagbibigay sa ating kapwa. Kung paanong binuhos ni Jesus ang kanyang buhay para sa kaligtasan, buhos din natin ang lahat. Kung magbibigay ka, sabi nga nung isang teacher doon sa aking parokya, sa Tita Ani, maraming salamat sa iyo. Kung magbibigay ka lang, lubusin mo na. When you give, don't just pour a little, give your all. Paganda pag-isipan, ngayong taong ito, did we outpour ourselves? Binuhos ba natin? O puro katiting, kapiraso at sobra lang ang ating inaalay sa sarili at sa kapwa? Outpouring. At ito ang paalala sa atin as we conclude this year. 3 letter O. Madaling tandaan. Una, offering. Anong pagbibigay ang ating binigay ngayong taon? Kamusta ang pagbibigay natin? Opening. Mahalaga pa ba sa atin ang kalinisan? O tila allergic na rin tayo sa kalinisan ng kalooban? At pangatlo, outpouring. Paano ba natin mas masusundan pa ang halimbawa ni Jesus sa parating na taon? Ang pagbibigay ng buong buo, hindi kulang at hustong-husto. Let me pray for you and pray over you. Panginoon, maraming salamat sapagkat magwawakas na naman ang taong ito at papasok na naman ang bagong taon. Salamat, Panginoon, sa pagpapaalala na, oo nga, maraming ino-offer ka sa amin, pero minsan hindi namin nasusuklian at nabibigay. Panginoon, nawa ang parating na taon ay maging offering namin sa iyo. Maging bukas kami sa lahat ng biyayang iyong ibibigay sa amin. Higit sa lahat ng biyaya ng kalinisan ng kalooban. At sana, Panginoon, sa parating na taon, matularan namin ang iyong halimbawa ng pagbubuhos ng sarili para nang sa gayon kami na iyong pinagpala, maging pagpapala din sa aming kapwa. Hiniling namin ito sa ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa ating paisa sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Muli po, Happy New Year po sa ating lahat. Merry Christmas sa pagwawakas ng taong ito. Let us pray for one another. Let us pray that the Lord will grant us the necessary blessings we need for the new year. Pagdasal din natin ating bayan na sana nga po manaig na ang kabutihan, managot ang mga may kasalanan, at higit sa lahat magkaroon ng pagbabagong puso, higit sa lahat sa ating pamahalaan. At syempre, mga kapimates, mga kapanalig, mga kaparokya, prayers for you and please also pray for us. Kami po naglilingkod sa inyo sa pamagitan po ng TV Maria, sa mga staff po at mga nag-serve po, mga members po ng TV Maria. Please also pray for us as we are always praying for you. Like us and follow us on our social media platforms, TV Maria Philippines. Watch, like, share, and inspire. God bless. See you soon. Merry Christmas and Happy New Year.